Papabiyahe na ang mga kaibigan ni Bella papunta sa asyenda. Hindi na sila gaano nakapag-usap ni Bea dahil busy na mga yon. Hindi pa niya nasasabi kay Darius ang pagdating ng mga alipores niya at kailangan niya magpaalam bilang respeto sa totoong may-ari ng bahay. Nagmamadali si Bella na lumabas ng kwarto. Hindi niya alam kung nakaalis na si Darius papuntang pagawaan ng mga chocolate. Darius! Napatili siya habang halos takbuhin ang indoor balcony pero agad din siyang natilihan dahil nariyan na to. Nakaangat ang mga kilay sa kanya. I thought you left, she said and blinked. I was about to call you. Breakfast is ready. Anitong sinuri siya mula ulo hanggang paa pero bumalik ang mga mata sa dibdib niya. My gosh, ang halay nito. Nag-init ang mga pisngi ni Bella dahil sa ginawa ni Darius. Alam niya ang suot niya. Naka-maxi long dress siya pero kita ang dibdib niya sa lalim ng ukab ng damit. Napilitang tumikim si Bella para kalmahin ang sarili. Sa mukha mo ko tingnan, mataray na utos ni Bella sa binata. May magandang tanawin na hindi pwedeng isnabin. Ngumisi ito kaya lalo siyang namula. What were you whining about, sweetheart? Nadilaan itong labi ng pumurmalnat saka tinignan siya sa mukha. Kasi my friends are coming over for a vacation. I invited them to attend the baptism of baby. Tango ni Darius. Mukhang dito nila gustong maglagi sa mansyon. I just can't say no. Wala ka bang sasabihin kundi Nainis na tanong ni Bella sabay gaya niya sa aksyon ni Darius kapag tumatango. Natawa ito sa kanya. Ano naman ang sasabihin ko? Alangang na hindi. Kung dito nila gusto, malawak ang mansyon at maraming kwarto. Bahala na silang mamili. Ilan ba sila? 17. Kakaunti, dapat buong block ang inimbitahan mo. Anito kaya siya naman ang halos matawa. They will compensate naman for their own food. Ani pa ni Bella. Maraming pwedeng kainin dito, Bella. Wala silang kailangang bilhin. Palagay ko naman ang isang baboy na kinatay pwede na pang isang linggo sa kanila. Tumango si Bella. Thank you. Tumaas ang sulok ng labi ni Darius at saka siya biglang kinabig. Si Ate Chari nasa kwarto mo. Bumaba na, Darius said and kissed her jaws. Susmi, parang sinilaban si Bella nang sa isang iglap ay nasa loob na ng duster niyang kamay nito. Nakasuksok sa isa niyang dibdib. Wala siyang nagawa kung hindi ang mapapikit na lang at magpaubaya. Naghihintay si Mama sa baba, Darius whispered. Noon si Bella napamulat ng mga mata at napalunok. Bakit parang bitin siya sa paghalik nito at paghimas nito sa kanya? Tumango na lang siya dahil wala siya sa sarili. Hindi na nga niya namalayang inayos ni Darius ang damit niya sa dibdib. Naglakad ito kaya sumunod na rin siya papunta sa hagdan. Noon ni Bella naisip na ayusin ang damit niya. Hinawakan siya ni Darius sa siko nang sila ay bumababa na sa hagdan. How's Tita Mariela? Naisip niyang itanong dito. Maayos naman siya pero nag-aaway pa siguro sila ni Balbon bago umalis si Mama doon sa site. And what is your plan now? She asked again if he doesn't mind her asking. Babayaran ko siya ng tamang halaga para wag niyang guluhin si Mama dito. Hindi na ba siya mahal ni Tita? Tumingin ito sa kanya. Hindi ko alam pero ang tanong, mahal ba siya ni Balbon o napilitan lang din dahil si Mama lang ang nagtiyagang makisama sa kanya? Love does many different things, Darius. What if Tita Mariela still love him so much? Siyempre hindi matitiis ni Tita si Mr. Balbon if he comes here and wants to talk to her. Bakit Bella? Ikaw ba kapag pinilit ka ni Wilson na balikan mo siya, babalik ka pa ba? Dahil sa salitang pagmamahal? Excuse me? Naiinis na tanong ng dalaga at saglit si Darius na napamaang. Why are you pointing this thing on me? Nagsiselos ka na naman ba kay Harry? Kahapon kay Mikey ka nagsiselos as if naman may balak ako. He tried so many times to talk to me and you saw what I did. Nakaismid si Bella kay Darius. Ikaw nga hindi mo pa binubur ang babae mo. Wala nga akong babae. Anitong dire-diretso sa komedor. As you say, malalaman ko ba? Inis na sagot ni Bella dito. Nasa kwartong cellphone ko. Kahit bali-balik na rin mo ay okay lang. Ikaw nang magbura, malaya ka. Anitong pinaghihila siya ng upuan at padaskol naman siyang naupo doon. Halos hindi ni Bella alintana na nakatingin sa kanila si Mariela habang nagbabangayan silang dalawa. Sinundan nito ng tingin ng anak matapos niyang ngitian ng babae. Kain na ma.
Anang binata nang maupo sa may tapat niya. Huwag niyo na po kami pansinin. Buong buhay po namin nag-aaway na talaga kami. Wika ni Bella at halos mapangiti ang babae. Ikaw lang. Naman ni Darius kaya todo simangot siya. Nilagyan siya nito ng pagkain sa plato niya. Anong gusto mo? Ikaw? Nainis siyang marahas na umiling. Landi pa more Bella. Beef tapa. Hindi si Bella nagpahalata sa kalokohan niya. Kakatapos lang niya mag-hotdog. Jumbo pa. Baka maumay na siya kung hotdog na naman ang umagahan niya. Eto lang, sumulyap na tanong si Darius at tumango naman siya. Tapos nilagyan din ito si Mariela sa plato. Huwag kang mahiya, kumain ka ng gusto mo dito. Wala sa'yong pipigil. Mamaya sasamahan ka ni Mang Kiko sa doktor. Sa sentro lang yun ng Di Guzman. Wala ka ditong problema. 3 ospital sa Di Guzman. May mga doktor dito. Itong pinakasentro ng probinsya kaya nandito lahat. I suggest na mamili din kayo ng mga bago mong damit sa mall. Tumangula si Mariela sa anak na maladiktador ang datingan. Kinagat ni Bella ang labi dahil natatawa siya. Ganun na talaga si Darius mula noon pa. At kahit sa nanay nito'y nadadala nitong ugaling ganun, tahimik siyang kumain matapos nang umiti kay Mariela. Alanganin din yun nang umiti sa kanya at ramdam niya yun. Pagkatapos kumain ay naghanda si Bella na umalis. Dala niya susi ng kanyang kotse at susundiin niya ang mga kaibigan. Pagkapunta nila ni Janice sa kabilang bayan. Uuwi na rin ang mag-ina tapos babalik na lang para sa seminar. Darius was checking her car and everything. Nakatayo lang siya sa may malapit at minamatahan to. Nakatitig siya dito. Ang gwapo nito. Paulit-ulit na lang siya pero parang mas lalo itong gumwapo sa paningin niya. Yes, especially when he's naked and under the dim lights. Ang laswa niya. Busog ka na ba sa pagtitig sa akin? Anito na nagpunas ng kamay. Nang ibaba ang hood ang kanyang kotse. Hindi no, Marina tanggi ni Bella. Pero pakaramdam niya nasusunog sa impyerno mga pisngi niya. Nakangisi si Darius at halos hindi pa mapansin. Sa mga ganong aurahan nito, lalong pumupogi. Yung nagtatago ng ngiti. Your car is ready. Chinek ko na ang baterya at ang koneksyon. Tingin ko mas bagay na sa yung Maserati ko. Bibigay mo sa akin? Nakabungis-ngis ni Bella na tanong at feeling niya ay namamantala na siya ngayon. Wag na, baka isipin mo pa kapalit ng katawan ko kahapon. Napasimangot siya tumakbang na papunta sa kotse niya. Darius opened the door for her. Yun na lahat, akin lang ang katawan mo. Anito kay nakagat ni Bella ang labi ng palihim. She looked up at him with her mouth hanging agape. Was he damn serious? Bakit? Kumibot ang mga kiling ni Darius dahil nakatanga lang siya. Ano bang nagustuhan mo sa akin? Sige nga. Parang biglang tinamad na napailing si Darius at saka siya hinawakan sa ulo at pilit na iniyok ko papasakay sa kotse niya. Walang rason para magustuhan ng isang tao dahil ayoko mag-umpisang maghanap ng pangit sa'yo. E-text mo ko. Anito bilang pagtatapos sa sinasabi nito sa kanya. Okay, fine. Ano raw? Mabilis na ipinihit ni Darius ang kanyang mukha at tinalikan si Bella sa labi. Tumigil din to kaagad at para pa siyang nanghinayang. Nakatanga pa siya kaya inulit na nito at agad niya tong hinawakan sa mukha. She responded right away and forgot all the people who might see them. Si Darius ang nagtapos ng paghahalik sa kanya at nagpupuysang damdamin niya sa ginawa nito. You better go, Bella. Baka makalimot ako. Buisit, makalimot na ano? Siya nga nakalimot kaagad. Masyado na siyang nahuhumaling. Dalawang superhero nang nababanggit niya at baka madagdagan pa sa susunod. Kapag hindi pa kumasya, mag-iimbento na siya ng sarili niyang superhero. She managed to keep on glancing at Darius when she carefully drove out of the garage. Nakatingin pa rin ito sa sasakyan niya kahit na nakaatras na siya at parang hinihintay talaga nito na makaalis na muna siya. She honked before driving away and he nodded at her. Napangiti siya. Ibang nararamdaman niya ang damdamin niya para dito. Hindi niya masabi na may pagmamahal siya kasi nabuhay siya sa galit dito. Pero bakit ganito? Napakasaya niya ng sobra. Noong naging sila ni Harry ng long-term crush niya, daig pa niyang nasa alapaap at nagtatalon siya sa tuwa. Ngayon napaka-mature ng kanyang reaksyon. Masaya si Bella. Ramdam niya pero sinasarili niya yon. And compared to what she felt before, mas secure ngayon ang pakaramdam niya dahil wala siyang expectation kay Darius. Pakiramdam niya ay nauna na siyang magkaroon ng tiwala dito dahil matagal na niya itong kilala.
Not to mention those women he had bedded. One day she'll eliminate them. Kung pagmamahal ang nararamdaman niya kay Harry, hindi niya alam kung ano ang kay Darius pero isang nasisiguro ni Bella sa mga sandaling ito. May peace of mind siya at may respeto siyang inaani mula sa binata. And that feeling is not new anymore because since childhood she had always gained respect from this man. And peace of mind when she's with him. Bumaba si Darius sa hagdanan para silipin ang ina niya. He decided to place his mother downstairs and occupy one of this guest room. Tatlo lang ang guest room sa ibaba at lahat ay nasa itaas na. Pero dahil sa kalagayan ng ina niya sa sakit nito, mas minabuti niya na hindi na ito mapagod sa kakapanhik panaog. Dumiretso sa kwarto na inuukupan nito. Kasama nito si Dina na nag-aayos naman ng mga gamit doon. He saw his mother putting her clothes inside the cabinet very slowly. Itapon mo na yan. Aniya kay Mariela na kagad na napalingon at tinignan siya. Mamili ka na lang ng mga bago dahil mukhang nasa aklan pa ako, damit mo na yung mga yan. Na parang parating a-attend ng diskuhan. Nakita niya paghagikik ni Dina. Bala ko nga senyoritong hiramin kapag magdidisco kami ni Namang Kiko. Sayang naman Darius, ani Mariela sa kanya. Itabi niyo na nga po ma'am, doon na po kayo sa bago kasi para bang sa mga paniniwala ng ibang tao. Malay niyo mawala ng sakit niyo dahil parang bagong buhay ng lahat. Naman ni Dina at parang mas nakumbinsing ina niya noon. Sige, pero isusot ko na muna isa't para sa pagpunta sa doktor. Marami kang damit ma Mariela, kakasya yung sayo. Itago niyo na lang po yan sa baul. Tama si Dina ma, parati mo lang maalala ang buhay mo kapag yan pa rin ang isusuot mo. Wala ka na sa podar ni Balbon. Aalis na muna ako, alam na ni Mang Kikong gagawin. Etong pera, pero sa check-up ay ako nang magbabayad. Alam na yun ang ospital at doktor. Bilin pa ni Darius dito at tumango naman ito. Nakikita pa rin niyang pagkailang ng sarili niyang ina sa kanya pero hindi niya yun iniintindi. Pumihit na si Darius para makaalis na siya pero ang ibang smartphone ay tumunog na at it was Bella. Agad niya yung sinagot. Hello? Ang sungit mo talaga, anito kaagad. Nandito na kami ni Johnny sa kabilang bayan. I forgot to inform you na may seminar ang ninong at ninang. Tapos ang binyag sa linggo. What about the venue? You promised. Of course I did. Walang problema sa venue. Ipapahanda ko ng lahat. Thank you raw, sabi ni Janice. Kausap niya si Jasly, yung isa naming friend. She's working na as a manager of fast food pala. Pagkatapos mong maihatid si Janice, susundo ka sa mga taga Manila. Naglakad na si Darius papunta sa main door habang kausap ang dalaga. Naroon na ng motor niya, nakahanda na kanina pa. Yes, sakto lang yun. Sige, tignan ko kung makaabot ako sa bayan. Mag-ingat ka sa pagmamaneho, lalo sa mga demonyo. He heard her light giggle. Including you? Si Darius naman na napangiti. Alam naman niya tinutukoy ni Bella sa bagay na yon. Don't start things that you can't finish, sweetheart. I know what you mean and you were talking about bed. Uy, hindi ah! He chuckled. You're talking nasty. Masarap ba, Bella? Darius! Mabilis na saway nito kaya lalo siyang natawa. Anyway, he said changing the topic. No need to admit it. Alam ko naman, papunta na ako sa factory. Ipahanda ako na rin ng baka para sa binyag ng anak ni Janice. Sa mga kaibigan mo, wala namang bang ibang relihiyon na hindi kumakain ng baboy o kung ano man? Mga PG yun. Lahat kinakain nila. Napakunot no ang binata sa sinabi ni Bella. Anong PG? PG, patay gutom. Anitong natawa pa kay napangiti siya. Crazy, okay. I'll fix everything in no time, ma'am. He said as a joke. Thank you. Masayang sabi ni Bella pero mas masaya siya dahil napapasaya niya ito. Hindi tulad noon na parating galit sa kanya kahit wala naman siyang ginagawa. Okay, Darius replied. Naghihintay si Darius na ibaba ni Bella ang tawag pero hindi pa ito nawawala sa linya. End it, bye-bye. She said to him but he didn't answer. Sabi ko bye-bye, bye. Tipid na sagot naman niya dito sa kanito tinapos ang tawag. Lumabas siya ng tuluyan sa pintuan at kinuha ang kanyang helmet. Isusuot na sana niya yon nang mala-teleskop yung mga mata niyang lumipad sa may gate. Nakita niyang dalawang katao na papasok doon at hinaharang ng isa sa mga hardinero nila. Agad ni Darius na napakunot noon ng tila makilalang bulto ng isa sa mga lalaking naglalakad. Agad siyang sumakay sa motor niya matapos na mapati imbagang. Sasalubungin niya mga dayo sa mansyon.
Hindi kayo basta-basta pwedeng pumasok, trespassing kayo, sabi ng hardinero na naulinagan kagad ni Darius. He stopped and so did the trespassers. Bumaba siya mula sa sasakyan. Anong kailangan nyo? Tanong ni Darius pero kagad na nalipat ang atensyon niya sa pumasok na motor sakay si Leila. Diyos ko naman, halos mahilot ni Darius ang sulok ng mga labi dahil sa presensya ng babae. Hindi niya yung pinansin at binalik niyang atensyon sa dalawang lalaki. Senyorito, hindi ko pa sila napigil, ani ni Isko sa kanya. Ayos lang Mang Isko, sige na, iwan niyo na kami. Senyorito? Tila nang iinsultong sabi ni Balbon at natawa pa, pero siya'y seryosong nakatitig dito. Darius! Ani Leila sa kanya pero kagad niyang itinaas ang kamay niya. Huwag kang dumagdag, Leila. Hindi mo magugustuhan. He snapped right away with great warning in his tone. Agad naman na naumid ang babae at napatanga na lang. Saglit siyang pinasadahan ng tingin ni Balbon. Ang pagkakataon nga naman. Habang pinagmamasdan ni Darius ito sa malapitan ay naisip niya kung paano siya saktan ng lalaking ito noon. Ngayon ay tila unti-unti nang binabawi ng Diyos ang lakas nito. Pero kumpara sa nanay niya ay halos mas patanda pa yun ang tignan dahil sa sakit. Ang isang ito ay barako pa rin kung susumahin. Times 10 years ang tanda ng tignan ni Mariela kaysa sa kinakasama. Ano kailangan mo dito? Tanong niya sa lalaki. Saglit din niyang tinignan ng kasama nito. Hindi ito si Jordan, si Buknoy ito, kung hindi siya nagkakamali. Nasaan si Mariela? Mayabang na tanong ng dating ama-amahan sa kanya. Mukhang nagkakamali ka ng inaangkin, Darius. Ina kong kinuha ko. Solohin mo na lang ang pagiging miserable mo. At wag mo nang gambalain si mama. Kusa siya sumama sa akin. Asawa ko siya. Hindi ba niya nasabi sa'yo na nagpakasal kami sa West? He wasn't alarmed. Walang problema, kaya kong ipaanal. Ang yabang mo, galit na sabi ni Balbon sa kanya. Manalamin ka, Balbon. Kinuha ko lang nanay ko na kahit may sakit na pilit nagtatrabaho para makatulong sa inyo. Kayong makapalang mukha. Teritoryo ko to at huwag ka magkakamaling kantiin ako. Hindi na ako ng batang sinasapak mo. Tauhan ka lang dito, hindi ka di Guzman. Huwag kang magmalaki bata. Tumikwas ang labi nito bilang pang-uuyam. Anak ng babaeng kumuha sa yon, totoong hasyendera. Wala akong pakialam sa iniisip mo. 100,000 ibabayad ko kapalit ang nanay ko at ang pananahimik niya. Sapat na yun para sa mga demonyong tulad niyo. Pambili ng ataol at lapida, he said and smirked. Nakita niyang galit na galit ang dalawa pero sumampa siya sa motor niya. Palamunin ka lang namin. Hindi na nakatiis na sabi ni Buknoy sa kanya pero napahalakhak siya. Papaniwalain mo sarili mo hanggat gusto mo. Ganyan naman talaga mga walang silbi sa buhay. Magsipaglayas na kayo, hintayin niyo na lang abiso ni engineer para sa pang-ataol niyo. Aniya sa kasinutang helmet niya. Hindi na nakahuma ang dalawa at ang gaan-gaan ng pakiramdam niya. Ngayon ang batang halos pinapatay sa bugbog ay matatag na at hindi na nasisindak. Napakasaya ni Darius na nasa kanya ngayon ang otoridad na wala siya noon. Hindi na siya basta-basta masasaling ngayon ng kung sino. Palayasin niyo na mga to, Mang Isko. Malakas na sabi niya at sumunod naman kaagad ang mga hardenero niya. Nilagpasan niya si Balbon at pati na rin si Leila ay hindi niya pinansin. Naabala na siya sa kanyang lakad dahil sa mga walang kwentang tao. Hindi naman ni Darius ibibigay ang pera sa mag-aama nang walang kasunduan na hindi naman ngayon gagambalain ang ina niya. Hindi siya tanga na basta magbibitaw ng pera at ayaw niya masira ang mood niya ng mga nilalang na ito. Masaya siya dahil kay Bella at sa nangyari sa kanila. Nothing will ever spoil it. Pagkagaling sa factory, nagmadali si Darius na makaalis. Sinilip na lang niya ang mga kakao na nakahanda na para sa paggawa ng tsokolate. Unang export nila yon papunta sa mga pamilihan at sa kanyang biniling building sa Kamay Nilaan para maging main storage. Wala siyang balak na ilipat niya doon ang factory pagdating ng araw dahil gusto niya itatak ni Guzman ang produkto nila. Tulad ni Bella na minsang nawala sa kanya pero sa Guzman pa rin babalik at doon maglalagi. Pupunta siya sa abogado para magpaasikaso na. Hindi siya magsasayang ng oras para sa kasal dahil umuon na si Bella. Mahirap na't baka mamaya mahihipan na naman yun ang masamang hangin ay biglang bawiin na oo at maging hindi. Ang lakas ng tilian ng mga kababaihan nang magsipagbabaan ng mga yon sa Hotel de Guzman. Doon kinatagpo ni Bella ang mga kaklase galing pang Maynila. Bumaba ang mga yan sa van at kagad silang nag-group hug. Ang ganda dito, Bella! Ani Irene sa kanya-kanya natawa siya. Kasing ganda ko? Mataray naman nasabi ni Mayumi kaya nagkatawanan sila.
Kamusta? Masakit pa ba? Bulong ni Bea sa kanya kaya ganun na lang ang irap niya dito. There's nothing to be ashamed, tawang sabi ni Lali. Ikaw na lang ang virgin sa ating lahat. Muli silang nagkatawanan. Nasakit, naman niya kaya nagsipagtilian ng mga to. Change topic, okay? It's very private and I don't want to be kiss and tell. Isang tanong na lang, ani naman ni Zia. Magaling? Anong magaling? Kandautal si Bella. Magaling as in mahusay gumalaw. Dugtong agad ng babae kaya napaisip siya. Tumango si Bella kay nagtatalo ng mga to. Mga siraulo naman na sobrang mga kaibigan niya. Nakangiti siya at abot batok siguro yon. Pero kagad na napalis na makita niyang sasakyan ni Harry na pumarada na naman sa may tapat nila. Heto na naman ang asungot na abogado. At dito na po nagtatapos ang ika-27 kabanata ng ating kwento't sanay. Muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.